Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ringo Romero Anahan, CEO and founder of Kabutissimo Foundation at Kabutihan Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga kaagri, muli itong Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang kaalaman, mga balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Siyempre, bago ang lahat, isang panalangin po muna tayo. Panginoon, salamat sa lakas na iyong ipinagkaloob sa bawat araw. Patuloy mo po kaming patatagin sa aming mga katawan, isipan at kalooban. Gabayan mo kami, Lord, upang magampanan ang aming mga tungkulin ng may kagalakan at pananampalataya. Tinataas din po namin ang simula, kabuuan hanggang lapag. As always po ng programang ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Magandang umaga po, ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 16, 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 33 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakatune in lang, tayo po ay accessible via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page at syempre sa talapihitang 702 sa radyo AM Band. At nais ko lamang po dito sa bahaging ito ng programa na bigyan ng puwang ang ating mga listeners, yung mga talagang kumbaga matuturing na nating mainstays na nag-iiwan po ng kanilang mga mensahe sa ating programa. Unang-una na nga po dyan, not just for Maunlad na Pilipino, but for all the programs po ng FEBC, ng ating DZAS. Thank you so much po, Ma'am Helen Arellano, for always being with us. Magandang morning po sa lahat at lalo na sa ating mga farmers. Nawa po lagi kayo ang dapat na kumikita para matugunan ang mga needs. Ayan. God bless sa MNP. Mula naman po kay Ma'am Leonida Tela sa Cadarubio. Blessed Saturday morning po, Ma'am Ella Arsiaga, sa lahat ng mga Maunlad na Pilipino listeners. God bless your ministry. Thank you so much po. Amen. Magandang araw po, Ms. Ella, at sa listeners ng MNP. Ingat po. Yan po ay mula kay Ma'am Dulce Alicante. And have a good and blessed Saturday morning, everyone. Mula po ito kay Sir Ronald Young. Blessed morning po, Maunlad na Pilipino. Mula naman yan kay Ma'am Nora Cancela. Mula din kay Sir Nestor Ballesteros. God bless. Good morning, Ma'am Ella. Ingatan kayo lagi ng Panginoon. Amen. Bumabati rin ng magandang umaga sina Ma'am Lizelle Pahimalan, Euforcina Bernardino, Rosa Arigin, Esther Zuelo, Eneri Angolas, at mula po kay Sir Epifanio Salvador, good morning. Share na po. Always. Thank you so much po. At para sa umagang ito, masama po natin ang Master Teacher 2 and Focal Person para sa Earth and Sky Garden. Alam niyo po ba ito ay matatagpuan sa isang eskwelahan sa syudad? Yan po si Ginoong Lidio Naputo para po sa ating isa sa mga may tuturing na award-winning na macro garden. Tunghayan po, bukod dito, ang Regions on the Go
unlad komunidad. Katuwang po natin dyan sa segment na yan, ang Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment. Hindi po kayo uuwing walang bagong kaalaman dito sa Maunlad na Pilipino. Ito ang Batid-Batid nyo. Siyempre, yan po mga nabanggit natin ay hatid namin yan sa inyo. Isang oras po muli na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. DA na mahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at habagat sa Occidental Mindoro. Bilang tugon sa pinsalang dulot ng bagyo at habagat, matagumpay na naipamahagi sa Sablayan Occidental Mindoro ang 18.67 milyong halaga ng tulong pansakahan para sa mga magsasaka sa isinagawang turnover of agriculture assistance noong ika-7 ng Agosto. Ang mga na-turnover ay ang mga sumusunod: mga agri-inputs gaya ng abono, binhing palay at hybrid corn na may kabuang halaga ng 3.3 milyong piso mula sa iba't ibang programa ng DA Mimaropa. 776,000 para sa 74 na magsasaka bilang bayad pinsala mula sa Philippine Crop Insurance Corporation Indemnity Claim Distribution. 2 unit ng 4-wheel drive tractor na may kabuang 4.6 million mula sa DA Philmec para sa 2 samahan ng magsasaka at 10 milyong pisong halaga para sa Agricultural Credit Policy Council Survival and Recovery Loan Program na maa-avail sa pamamagitan ng Occidental Mindoro Cooperative Bank. Patuloy ang pagtugon ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Calin Francisco Chuloral Jr. na agarang maghatid ng suporta sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng mga interbensyon sa iba't ibang barangay at bayan ng lalawigan upang matiyak na makarating ang tulong sa mga magsasaka. Mula sa DA Mimaropa, Paula Jose nag-uulat. Kauna-unahang AgriConnect Food Summit 2025 ng Central Visayas na inorganisa ng Cebu Chamber of Commerce and Industry, Philippine Innoventures Cooperative, Department of Agriculture Central Visayas at ng probinsya ng Cebu ay ginanap dito sa Cebu Provincial Capital sa pagdiriwang ng ika-456 founding anniversary ng Cebu. Umabot ng halos 400 partisipante ang dumalo galing sa iba't ibang sektor gaya ng grupo ng mga magsasaka, negosyante, mga agricultural extension workers at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin ng Food Summit na mabigyang halaga at atensyon ang sektor ng agrikultura upang makamit ang food sufficiency at food security ng bansa. Sa mensahe ni DA7 Regional Executive Director Angel C. Enriquez, binigyan diin niya ang importanteng papel ng agrikultura dahil ito ang backbone ng ating ekonomiya. Kaya nanawagan siya na mag-invest sa agrikultura. Ayon naman kay Cebu Governor Pamela Baricuatro, ang prioridad ng kanyang administrasyon ay food security, health at nutrition. Sa ibang aktibidad, tinurnover na ng DA7 ang 2 agri-trading centers sa lokal na pamalaan ng Clarin at San Miguel at isang solar-powered irrigation system or SPIS sa Kalangahan Farmers Active Association ng Sagbayan, Bohol. Ibinahagi ni Director Enriquez na alagaan ng mabuti ang mga nasabing proyekto dahil ito'y tulong ng gobyerno upang umangat ang produksyon at kita ng mga magsasaka. J. Marco Bragas, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. 306 milyong tulong pang-agrikultura ipinagkaloob sa mga magsasaka sa Zampen. Higit 306 na milyong piso ang kabuuang tulong pang-agrikultura na sunod-sunod na ipinamahagi ng Department of Agriculture Regional Field Office 9 sa iba't ibang lugar sa rehiyon mula Agosto 6 hanggang 8. Isinagawa ang turnover sa magkakaibang araw at lokasyon simula sa Zamboanga Sibugay, sumunod sa Zamboanga del Norte at nagtapos sa Zamboanga City. Layo ng mga interbensyon na pataasin ang produksyon, bawasan ang post-harvest losses at dagdagan ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong makinarya, dekalidad na binhi, abono at direktang pinansyal na suporta. Kasama rin ang pamamahagi ng intervention monitoring cards para sa mahigit 22,000 magsasaka ng palay na may kabuuang halagang 159 milyong piso sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Ayon kay DA9 Regional Executive Director Engineer Marcos Aves Sr., tuloy-tuloy ang kanilang pagtutok sa mga programang magpapalakas sa agrikultura sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Zamboanga Peninsula, Aimee Lomados.
Formal na pinirmahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang 4 na Memorandum of Agreement para sa mga proyektong pang-agrikultura na ipapatupad sa Central Mindanao University kamakailan lamang. Kabilang sa mga kasunduan ang 80 ektaryang lupain sa nasabing universidad bilang Techno-Demo Farm sa Palayan na magpapakita ng iba't ibang teknolohiya na inaasahang magbibigay ng magandang ani at kita sa mga magsasaka. Kabilang sa nilagdaan ang tig-isang multiplier farms para sa baboy, pato at kambing. Layunin ng naturang alyansa na mapaunlad ang produksyon ng palay at mga alagang hayop sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, akademya at aktibong partisipasyon ng mga estudyante para sa isang sustainableng agrikultura. Ang MOA ay nilagdaan ni DA10 Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan at CMU President Dr. Relito G. Ibalie. Sa kabilang dako naman, ipinagkaloob ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang isang storage building sa Gango Kinawi Community-Based Participatory Action Research Producers Cooperative o JKCPAR sa Libuna, Bukidnon. Pinunduhan sa ilalim ng Climate Change Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o CCAMIA program, layunin ng pasilidad na tulungan ang kooperatiba sa mahusay na pamamahala ng kanilang ani. Inaasahang makikinabang ang 72 membrong magsasaka na may kabuuang 278 ektarya na taniman ng mais at kamuting kahoy upang maiwasan ang pagkasira ng kanilang ani, makapagbenta ng maramihan at maitakda ang pagbebenta sa panahon na may mataas na presyo. Isa pang storage building ang pinagkaloob ng DA10 sa Bliss Lingon Multipurpose Cooperative sa Manolo Fortich, Bukidnon. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si J. Edpan mula sa Region 10. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa ating mga tagapakinig, kasama po natin, by the way, si Ginoong Lidio Naputo, ang ating pong Master Teacher 2 and Focal Person for Gulayan sa Paaralan dito po sa ating San Diego Elementary School. And dito nga po ay nais naming malaman, mga ka-agri, Sir Lidio, kwentuhan niyo naman po kami tungkol sa kung ano po yung ating nababanggit na Earth and Sky Garden na papahapyawan na natin paano ito nagsimula. Ituloy lang po natin yung kwentong ito. Nagsimula po ang Earth and Sky Garden dito sa San Diego Elementary School since 2007 nung binaba ang DepEd Memorandum ng Department of Education na magkaroon ng gulayan sa paaralan program in all public and secondary education sa buong bansa. So doon po kami nag-start ng 40 square meters only at the back of Castillo Building. So while teaching education pantahanan at pangkabuhayan and the grade 6 is TLA, Technology and Livelihood Education, doon kami nag-start ng 40 square meter. Unti-unti lumaki po yun. Year 2016, nagawa po itong Sky na agriculture. Yes. Cool as cool. Opo. Malamig. Then 2017, ni-revise ni Mr. Estorcos Principal na crops in the clouds. Kumbaga kuan na crops sa ulap. Okay. So ni-redesign ng dumating na principal si Mr. Cabardo na ginawa niyang Earth and Sky Garden. Sabihin na gawin nila natin Sky kasi nasa taas kasunod na ng langit ito. Nasa taas naman ng tip floor ng Herbert Bautista Building. So lumaki na po ito, nagawa po ng 1,600 square meters from the ground and the sky. 800 sa square meters sa Earth and 800 square meters po dito sa sky. By the way, sa mga tagapakinig po natin, of course, nandito tayo sa sentro po ng ating siyudad sa Quezon City, of course, sa ating Batasan Hills. Nababanggit na nga po natin yung mga pangalan ng buildings na ating paaralan dito sa San Diego Elementary School. At dito nga po, Sir Lidio, parang nabibigyan tayo ng idea na even before, pinag-isipan na yung structure ng ating paaralan. Kasi mantakin mo ba naman, bubuo ka na school, hindi mo agad iisipin taniman nga natin yung taas, pero with our San Diego Elementary School, naka-design siya even before. Yes po. So sa ating kasunod na katanungan, di ba po, nag-umpisa tayo sa 40 square meters? Ano na po yung from that,
yung naging progress natin, ano na po yung mga naging gawain natin, anong uri ng mga agri-commodities yung ating napoproduce sa ating gulayan sa paaralan. Okay. So dito po sa Sky and Earth Garden, ang amin po, yung sa amin po, technologies and best practices, lalo na sa edible. This is edible landscaping or biointensive gardening. Yung pangalawa is containerized gardening, vertical gardening, composting, hydroponics and aquaponics. So dito po sa gardening, ang aming mga activities dito ay siyempre yung land preparation. Kung container preparation. Pangalawa, yung soil and fertilizer preparation, yung sowing of seeds and transplanting of seedlings or direct seeding. Then watering of plants araw-araw, umaga o hapon. Then weeding and cultivation, spraying, mulching. Tinatambon-tabon na po namin ng mga damo-damo para yung evaporation ng tubig ay hindi mabilis ang pag-evaporate ng para mag-sustain ng water. Tapos pag-harvest namin dito, ay binibenta po namin dito sa loob lang. Mga parents pa lang, mga teachers, ubos na po. Ang 300 na tali na kangkong, 9 o'clock pa lang, ubos na. Dahil sa dami ng parents po dito, out of 7,500, kung may papasok na parents na 1,000 o 2,000 a day, 300 na tali, 9 o'clock, ubos na. Plus teachers dito na 200 plus teachers. Ubos na ubos. Hindi na po kami lumalabas sa palengke magbenta ng market. So yung mga commodities po namin dito, yan po. Yung harvest po namin, na-harvest kami ng mga different varieties, different kinds of vegetables. We have more than 35 varieties here planted in San Diego. So, na-harvest kami na. Opo. Kasi nasa kriteria po na kailangan lumampas po kayo ng 35 above na varieties of vegetable crops. So, hina-harvest po namin yan. Pangalawa, yung bukod sa harvest namin, meron kaming livestock, yung chicken, yung turkey, yung pato, yung fish culture sa hito, nag-i-income din po kami doon. Tilapia culture, nag-i-income din po kami doon. Tapos yung kanya vermicast composting, nag-i-income din po kami. Tapos yung MRF, yung material recovery facility, yung mga basura, mga recyclable materials, yung mga karton, plastic, binibenta din po namin yun. So yun po ang mga commodities po namin dito na nagre-revolve sa aming gulayan sa Paralan for Sky and Earth Garden. So yung income doon, yun po din po ang ginagamit namin panggastos, pambilis agricultural supplies para dito sa aming Earth and Sky Garden. So nagsusustain po kami. Bagyo man o summer, walang patid. Walang may holiday dito. Walang may holiday. Kasi wala tayong pasok. Walang holiday. Tuloy. Lalo na ngayon nananalo kami. Bibisitahin kami ng mga natalo. Sabi ko, lalong pagandahin pa natin kasi mas malala pa ito ngayon. Mas malala pa itong pagandahin kasi yung mga natalo namin sa baba, tiyak yan bibisitahin. Ano bang mayroon sa San Diego? Bakit nanalo ko yun? So sabi ko sa principal, pagandahin pa natin lalo. Yan po. Parang make it worth their visit. Yes po. Ayun. At dun sa ating kababanggit lamang, dalawa po sana tatak sa akin, yung suporta po ng ating mga principal, mga pamunuan po ng ating mismong paaralan. Kasi syempre yung primary po na, pag pinasok mo ang bata sa school, yun nga po, para sa education part na sinasabi, pero yung kahalagahan ni agriculture ay na-instill po sa ating elementary school through their support na pagandahin natin yan lalo. And of course, yung sa ating management, kasi nabanggit po natin na meron po silang mga pag-record. Ayan, yung ating mga, paano nila napapaikot yung mga supplies. Kasi syempre, pag tanim mo niyan, ano nang kasunod? So, parang tuloy-tuloy po siya. So, dahil po dyan, masasabi natin na parang naswertehan po kayo mismo ng ating San Diego Elementary School. Kasi parang hindi po lahat capable na mag-handle po ng ating gulayan sa paaralan. Kasi kung wala kang proper knowledge, proper training, kumbaga, hindi mo siya ma-handle ng maayos. And with that, pwede po bang bigyan nyo kami ng parang off the record natin kanina na kwento about yung background po ninyo, saan po ninyo ito natutunan at ngayon ina-apply nyo na po. And pwede rin po bang isama na rin natin kung sino po yung mga
nakakatulong po nating mga guro din, anong mga subjects yung integrated doon sa ating agriculture course na, by the way, kasama po talaga sa kanilang subjects na ipinapasa po ng ating mga estudyante. Okay. Unang-una po ay passion ko po ang agriculture. Pangalawa is my degree. Bachelor of Science in Agriculture, major in agronomy. So, mula high school at college ay nasa agriculture na po ako. So, balik-baliktarin naman ang katawan ko, agriculture pa rin. Kahit anong tanong po, dyan masasagot ko kung anong mga mayroon dyan sa gulayan. Ayan. So, dito, dahil sa DepEd Memorandum Order ng Department of Education, katuwang ko po ang mga EPP teachers. TLA sa grade 6, EPP sa grade 4 ang grade 5. Tumutulong po sila rito, tinuturo po namin yung teknolohiya sa mga bata. Yung technology transfer po, napakahalaga po doon sa mga bata. Oo. Yung basic knowledge ng paggugulay, pagtatanim ng gulay, management ng gulay, ay napakahalaga po sa bata matutunan. So, yun po. Suportado po ang gulayan sa Paaralan program ng aming administration. 4 na po ang principal na nakarating po dito. Very supported po yung 4. Kaya doon po ito nag-success ang Earth and Sky Garden or gulayan sa Paaralan program in San Diego. Kasi may mga factor minsan pag dumating ang ibang principal na hindi siya mahilig sa pagtatanim. Gagawin niyang garahe yun, yung lakan doon sa baba. Gagawin garahe yun. Nagkataon na nakaswerte talaga kami dito sa San Diego na lahat ng principal na pumasok dito, puro supportive. Lahat po sila supportive. Puro ang linya nila nasa isip ay nasa gulayan program. Sabi ko, ayos ito. Ayos ito. So doon po nag-succeed ang aming gulayan in San Diego. Na hanggang ngayon, in-improve pa rin ng aming principal na si Ma'am Emily Pilobilio, pagandahin palalo ang gulayan sa Paaralan program in this school. Parang masasabi mo na it was meant to be. Parang yun nga, pinagsama-sama yung mga tamang tao para maisakatuparan yung layunin na mismong programang ito. And of course, katuwang po ang DepEd. Tayo naman, pasok tayo. Paano po natutulungan ng Department of Agriculture ang ating paaralan para po sa proyektong ito? Laki din po natutulong ng Department of Agriculture. Una, yung technical assistance na nabibigay ng DE, yung trainings and seminars na nabibigay sa amin. So, lahat ng mga hindi ko pa alam, nag-attend kami ng seminar. Nalalaman ko rin yung mga technologies na binibigay nila sa amin. At nakakarating kami ng iba't ibang venue sa mga trainings. Ano ba yung mga bago from these trainings, sir, na na-apply na natin sa ating gulayan sa paaralan? Yung hydroponics. Itinuro po yun. Hydroponics. Meron din po ba sila, sir, ng mga parang equipment or mga pananim? Any parang inputs? Opo. Nagbibigay sila sa amin ng mga seedling, seeds, binibigay sa aming gulayan sa Paaralan in San Diego. Yung pong indoor hydroponics binigay po nila ATI, NOPAP. Lagpas pa po sa height ko yun, mga ka-agri. Ang ganda po na nabisita po namin mismo ang kanilang pinagmamalaking gulayan sa paaralan, ang Earth and Sky Garden natin. And of course, pwede rin po ba natin ibahagi? Siyempre, andyan na yung mga bunga. Nabanggit na rin natin kanina may mga magulang. Pero sino pa po ba yung mga nakikinabang o inaasahang makikinabang mula po sa ating proyekto? Ang dami pong nakikinabang dito. Sabi ko kanina, una yung transfer of technology doon sa mga bata na tinuturo lahat ng EPP teachers, lahat ng technology and livelihood education teachers sa mga bata. So yung kalahati doon na 7,500, yung from grade 4 to grade 6, maturuan lang po sila ng basic knowledge ng gardening. Napakalaking bagay po yun sa mga bata na may inject ang kaalaman ng mga bata doon sa pagtatanim kasi sa panahon ngayon, yung computerization ng technology ng computerization, parang wala nang gusto maghawak ng lupa. So, kailangan maibalik natin yon. Kaya, tama po itong programa na mayroon EPP, mayroon TLA,
education program ng DepEd para maturuan itong mga bata magtanim ng mga pananim. So ang naitutulong, ang naitutulong bukod sa mga bata, yung mga teachers na wala pang kaalaman. Nakakanda po kami ng training sa kanila. Lalo na itong mga non-teaching personnel, kailangan matutunan din po nila. Yung parents na tumutulong sa amin, yung community, yung barangay na tumutulong dito at nag-a-adapt ng mga teknolohiya. Kasi nagiging show window na po itong gulayan namin. Maraming pumupunta po dito ng mga parents, yung barangay, yung community. Nagbibisit dito para i-adapt nila yung technology ng gulayan. Okay, sandali lang. Magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Kung sikreto kung paano sumaya, simple lang ang sasabihin, basta't kumain ka ng prutas at gulay, pampahaba ng buhay, magtanim ng may kainin ka. May kamatis, kalabasa, kamote at kangkong, may gabi, saluyot, okra at talong, lalakas at sisigla, kutis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. At ensalada, chapsuy at tininding, masarap na lumpiang ubo, di kailangang lutuin. May tinola at malunggay, may kare-kareng gulay, nakakatakam pa rin. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. Bukod po sa mga natutulungan na banggit natin, busog daw po yung mga bata ng ating elementary school. Opo. Ano po bang meron sa menu ng ating mga kabataan? Opo. Yun po nga, yung harvest namin po ay binibigay po doon sa feeding program. At yung po mga gulay, madahong gulay at bungang gulay, ay niluluto po yun para pang sahog doon sa pinakakain po ng mga bata na undernourished na bata para sa feeding. Na mayroon po kaming 1,500 beneficiaries. Yun po ang pinakakain namin, yung mga harvest namin na gulay dito sa Sky and Earth Garden. Nakakatuwa naman po, no? Kasi parang nabanggit na natin kanina, natututo sila, yung nga pong transfer of technology, yung tungkol po sa ating nutrition. Nasasolve din po natin yung mga batang may kailangan, yung itong nutrition na ito through our sa sariling paaralan ay meron tayong source, hindi nabibili sa labas. At speaking of bibili, yung ating mga barangay, community, and lahat ng pamilya po ng ating San Diego Elementary School ay nakikinabang po sa mga bibilihing mga gulay. At na-account din po natin yung kita ng ating garden. So, ayun po, no, meron tayong crops, meron tayong livestock, meron tayong fisheries. Sa pagbisita po namin, napaka-sistematiko po ng mga nasaksihan namin. Meron din po silang edible, parang yun nga, naka-landscape po tayo, edible landscaping kung tawagin. Ayun po. So, Sir Lidio, ano po ba yung overall na masasabi ninyo sa pag-practice natin
ng urban agriculture? Kasi ito po mga kaagri ang katanungan na usually sa rural areas lang po tayo nag-uusbong. Pero dito ay talagang hitik din po ang ating urban agriculture sa paaralan. Ang aking po masasabi ay hindi po hadlang ang walang area, walang pagtataniman para sa gulay na magkaroon sila ng pagkain sa kusina, sa pamilya. Maski yung mga sementadong lugar, mga balcony, mga terrace ay pwede po magpagtaniman. So kailangan lang po sila mag-benchmark, mag-visit dito sa model garden. Kung kailangan po nila ng training, mag-attend po sila ng training para matutunan po nila yung basic na knowledge ng gardening. So lahat po ng estudyante, mga teachers, parents, the whole community, kailangan po matutunan po nila yun. And curious po ko, sir, dun sa mga bata na turuan na natin ng technology, meron ba kayo nakikita sa kanila na parang, mag-agriculture to, susunod to sa yapak, parang kumbaga? Mas gusto po nila dito sa labas kaysa doon sa loob. Pag sinabi ko, lalabas po tayo, doon po tayo magkaklase sa kanila. Yes! So, sigawan kaagad yun. Sigaw. Ibig sabihin yung response ng bata doon sa programa ng Gulayan sa Paaralan program na very positive po ang reaksyon ng bata na matuto sila sa tungkol sa gulayan. Ayan. And of course, mula sa ating San Diego Elementary School, gusto nating ma-replicate din sa iba pa mga paaralan. Yes po. Paano po natin sila mahihikayat? Kailangan po para ma-replicate o ma-adapt po yung technology or Gulayan sa Paaralan program in San Diego, kailangan po magkaroon ng training sa mga teachers, sa mga schools na kailangan po nila ng training o kaalaman sa pagtatanim ng mga gulay at iba-ibang pananim. Visitation, benchmarking, information sa YouTube, sa Facebook, iba't ibang information ay kailangan may parating po sa kanila. Para sa ganon, madali po ang transformation o transfer of technology para sa kanila. So yun po ang So kung meron na una itong model San Diego. Kasi nakita nila sa Facebook, ay galing naman na San Diego. Marami nagkukuha na sa akin. Sir po, hindi po pumunta doon sa So ibig sabihin, doon pa lang sa post ng Facebook ko, marami na po na-encourage na maengganyo, mag-adapt sila ng ganitong sistema ng gulayan. Parang pasunod na, sir, na magsusulat kayo ng libro. Yes po. So, ang bilis po ng nila, ma-pick up ng Kung nakikita yung magandang gawa ng modelong gulayan sa paaralan program. Kaya, yun po ang And another curious question, meron ba sila yung mga bata naman po, balik ako dun sa menu nila, meron ba sila nire-request na gulay, na luto? Meron po bang ganon kayo na-encounter? Niluluto man din, pero mayroon din mga nagre-request ng mga bata na gusto namin mayroon na kangkong, gusto namin mayroon na munggo. Mayroon din po. Wow. Kung wala na po tayong naisipa bigay mensahe, siguro pa short message na lang po sa lahat ng gusto niyong pasalamatan po sa ating project na ito. Ako po yung nagpapasalamat ng Department of Agriculture sa team ni Ma'am Mila ngayon. Sa NOPAP, sa ATI, sa kanilang suporta dito sa San Diego Elementary School, yung mga technical assistance, tsaka mga gamit na nabibigay dito sa San Diego Elementary School for the implementation of the school Gulayan sa Paaralan program. Hindi po sila nagpapabaya sa amin ng ATI, DE, ATI, NOPAP sa teknolohiya na binibigay. Suporta ng mga seedlings at iba pang gamit na binibigay sa amin. Una, pangalawa yung Department of Education, yung management from the central to the division superintendent, supervisors, at principal sa ang tulong ng mga mga teaching and not teaching personnel dito sa San Diego. Pinasasalamatan ko po yun. Sila po ay nakakatulong po dito sa amin implementasyon ng Gulayan sa Paaralan program. Yung mga bata, yung mga magulang, barangay, and the whole community. Pinasasalamatan ko po yun. Nag-succeed po ito ang Gulayan sa Paaralan program namin dito sa San Diego Elementary. So nagsimula noong year 2007 hanggang ngayon sa 2024. Hindi po napatid ang aming implementasyon
Gulayan sa Paralan project in San Diego Elementary School. Kaya po, nanalo ang San Diego dahil sa kanilang tulong. Kung walang suporta po sila, maaari hindi po ito mag-succeed at hindi po kayo manalo as regional and national level na source ng Gulayan sa Paralan Program 2024. Ayun. And dahil dyan, nagpapasalamat po kami muli. Kung kayo po ay may balak na dumalaw sa paaralan, pagbigay lamang po sa administration, para makita nyo rin po ano yung magandang dulot ng proyekto ito. Nakasama po natin ang Master Teacher 2 at Focal Person for Gulayan sa Paaralan ng ating San Diego Elementary School sa Batasan Hills dito sa Quezon City, Ginoong Lidio or Teacher Lidio Naputo. Maraming salamat po. Salamat po. At narito po, muli ang Unlad Komunidad, katuwang natin dito ang Philippine Rural Development Project. Sa pagtatapos ng construction ng Mapulog, Tuboran Farm to Market Road with arch bridges, dala nito ang benepisyo ng mas maayos at mas mabilis na transportasyon para sa mga magsasaka at residente ng Naawan at mga kalapit na komunidad sa Misamis Oriental. Pakinggan natin ang panayam kay Manny A. Maglangit, ang municipal agriculturist ng Naawan, sa mga pagbabagong dulot ng bagong farm-to-market road. Nakita yun naman, dako gyud kayo og impact or dako kayo og katabang with regards sa ito ang mga mag-uuma diri sa lungsod sa Naawan. Diin ang agianan sa una is mo take pa og 10 to 15 minutes ay sila makabot diri sa sentro. Samantalang karon within 3 to 5 minutes abot na sila. Aside pa gyud ana ang mga trader or kato mga mamalitay nga taga dili taga Naawan is sayon na ila ang paganhi diri sa diri barangay gyud Mapulog tungod kay nindot na ang dalan. So sa una ang katong part dito sa ibabaw na lisod kayo gyud siya agi kay labaw og bag-ulan madaot ang dalan. So karon makita nato nga nindot kay ang dalan. Dili lang taga Mapulog kabenepisyo nga mga mag-uuma or mga lumulupyo din apel ang tapad nga barangay barangay Tuboran o ang barangay Tagbalugo. Kung sa tanan nga moan diri makaingon sila nga sada na ang dalan dayon. Dako gyud siya katabang gyud sa katawhan diri sa lungsod sa Naawan. O sa una ang mamili lang sila o kanang sakyanan din bisa kanang mga badja o kanang bao-bao nga tawag diri sa una is lisod siya ba kay ang dalan kay bali ang ubanan na may part nga lubak-lubak pa. Pero karon bisan pa og single motor or kabatog bao-bao tanan nga konsumas mo gamay ang kanang hauling cost sa ato ang mga mag-uuma diri sa barangay Mapulog. Sukad nga nana ang dalan so kuan siya kanang daghan ng dili taga Naawan nga nagpalit og property diri sa Naawan ay Prablogait, Iligan, Cagayan de Oro. So naana siya diri Then aside pa gyud ana sa una ang ilang farm is kuan lang kanang asalig lang sa tao. Wala gid sila mismo nga nakuan. So karon ang hitabo ang uban is na nagdiri nagpuyo. So nagtransfer sila diri sa kuan barangay Mapulog. Kung mensahe sa DAPRDP dako na mong pasalamat as labaw na sa tuas municipal agriculturist is dako kay na kong pasalamat sa proyekto nga gihatag diri sa lungsod sa Naawan particularly diri gyud sa barangay Mapulog nga nag-connect sa barangay Patag og Tuboran. Di nakita namo nga dako gid siya kaayo kausaban labi na sa pag-uma diri sa mao nga barangay. Usbon ako dako gyud kay siya og katabang sa mga mag-uma, dili na sa mag-uma kundi sa tanan nga lumulupyo diri sa barangay Mapulog sa municipality sa Naawan. Saklaw ng 1.68 kilometrong habang FMR ang tatlong barangay kung saan may 925 na pamilya ang direktang nakikinabang dito. Bukod sa mas mabilis na biyahe, dulot din ng bagong FMR ang mas madaling pagpasok sa paaralan, pagtugon sa mga emergency at serbisyo mula sa pamahalaan. Sa tulong ng mga farm-to-market road projects, layo ng PRDP na mas paigihin na ang koneksyon ng mga barangay at munisipyo at magdala ng mas maayos na transportasyon para sa mas maunlad na mga komunidad ng magsasaka sa Mindanao. Ayan, napakinggan po natin ang tinig ni Ginoong Joseph John Palarica. Siya po ay Information and Advocacy Specialist ng ating PSO Mindanao. Thank you so much po kay Ma'am Julie Ace Brandon Barao para po sa koordinasyon ng bahaging ito ng ating programa. Siyempre, abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Tutok lamang dito sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At siyempre,
Hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment para sa araw na ito. Magandang Sabado mga kaagapay at mga kaagri. Ito na naman po tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba Ninyo? Ngayong buwan ng Wikang Pambansa, sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ipinagdiriwang ang selebrasyon ng may temang Paglinang sa Filipino at Katutubong Wika, Makasaysayan sa Pagkakaisa ng Bansa, na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng ating wika, ang wikang Filipino, at iba pang katutubong wika sa pagtataguyod ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. At bilang bahagi ng pagdiriwang na ito, ang Agriculture and Fisheries Information Division ng Department of Agriculture o DA-AFID ay patuloy na pinangangalagaan ang wikang Filipino bilang pangunahing kasangkapan sa pagbibigay serbisyo at paghahatid ng impormasyon para sa sektor ng agrikultura. Ipinagmamalaki ng DA-AFID na mula 2019 hanggang 2024, ito ay kinilala ng KWF bilang recipient ng selyo ng kahusayan para sa serbisyo publiko sa 2 antas, ang Antas 1 at Antas 2. Patunay ito ng kanilang patuloy na dedikasyon para sa mas malinaw, mas malapit at mas epektibong komunikasyon gamit ang sariling wika ng bawat Pilipino. Sa katunayan, sa AgriTrends, ang buwanang publication ng DA na inilalathala ng DA-AFID, bukod sa mga balita at feature stories ng tagumpay ng ating mga magsasaka at mangingisda, tampok din ang mga sumusunod na istorya na nakasulat sa wikang Filipino. Ang agri-teknolohiya na nagpapakilala ng mga makabagong teknolohiya para sa modernong pagsasaka at pangingisda. Ang Pitak Filipino na nagdadala ng mga kakaiba ngunit makabuluhang kwentong pang-agrikultura, at ang Agri-Wikain na nagtatampok ng mga bihira o hindi ganoong kilalang salitang Pilipino na may kaugnayan sa agrikultura at pangingisda. Sa Agri-Wikain, isa sa mga halimbawa nito ay ang salitang tiklis na siyang isang uri ng basket na may maluwang ang bibig at may 2 hawakan sa magkabilang dulo ng ibabaw. Kadalasang yari ito sa kawayan at ginagamit na sisidlan ng mga inaning gulay at prutas at maging ng mga produkto tulad ng asin. Sa lahat ng ito, ipinapakita ng AFID na ang paggamit ng wikang Filipino ay hindi lamang paraan ng pagpapahayag, ito ay pagbibigay buhay sa kaalaman, inspirasyon at pagkakaisa para sa mas magsaganang kinabukasan ng agrikultura sa ating bansa. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba Ninyo? Magandang umaga, ito po si Ira Cruz. Ayun, at syempre po, kaugnay ng ating kababanggit lamang na impormasyon para sa ating Agri-Trivia segment, atin nga po ipinagdiriwang sa buwan ng Agosto, ang buwan ng wika, or ang buwan ng wikang pambansa. Ating mga pong lead agency, ang isa po sa mga partners din po, or parang siguro na susupport in a way ng ating Maunlad na Pilipino because we are being broadcasted sa isa po sa ating mga wikang lokal, ating Pilipino. So, thank you so much po sa sa information na yan. And aside from that, this month also ay tinuturing nating History Month. So, one time na gawi po ako sa Quezon City Memorial Circle at ang dami po nating, dun pa lang, meron tayong mga commemoration, and of course, nandiyan din po yung ating celebration or commemoration as well ng kapanganakan at kamatayan ni dating Pangulong Quezon, kung saan nga po pinanghalan ng ating syudad. And of course, nakakatuwa pong manood yan because we are living in the present but also reminiscing the history doon sa mga mismong pook kung saan
nangyari mga maituturing na makasaysayang kaganapan. And that's why also nung recent din pong nadalaw itong tinatawag na tawag dito, yung bahay modernismo. Yan po ay isa sa mga bagong attraction na matatagpuan po sa ating QCMC. Ayan, because the DA or the Department of Agriculture, no, bagaman we are airing here in Ortigas, malapit po yung DA Central Office sa Circle. So, yan nga po, pagbati po sa mga taga-QC, and of course, syempre, to give honor sa ating mga taga Pasig. Hello po sa inyo. Thank you so much for welcoming us here. And, ayun nga po, para sa nung nakaraang August 9, yun nga po yung ating International Day of the World's Indigenous Peoples. Ayan po ang ating mga gusto nating, or hindi naman kabilang sa mga hina-highlight po ng buwan na ito. And also, para po sa ating one of the DA family, ang ating Philippine Coconut Authority, sila po may ginaganap tuwing last week. Usually po ito ng August. Ito po yung National Coconut Week. I guess, hindi po kayo mabibigo. Marami po ulit silang inihandang mga activities na open sa public, and you can visit their official pages para po sa mga line-up na ito in line, once again, with the National Coconut Week. Ayan. So, that is from August 23 to 30. So, just na lang po, parang refer din sa mga official releases para kung pupunta kayo ay meron talagang nakaschedule para hindi sayang yung punta. And of course, month-long din of course, ang natin, anniversary ng ating mga kasamahan, or nagdiwang po sila ng recently lang po. Hindi man po month-long yung kanilang activities. This month din po, nagdiwang ating mga kasamahan sa Bureau of Agricultural Research and ang ating Philippine Fisheries Development Authority. And of course, meron din pong for this month as well, yung ating pakikiisa ng Department of Agriculture sa tinatawag na ASEAN Month. So, this month din po yan, August 2025. I guess marami pa po tayong mga activities na abangan. And stay tuned po, syempre. We are here dito sa Mauna de Pilipino to help you note these dates para hindi po natin makalimutan and to spread awareness na rin para po sa mga activities na ito. And syempre, marami pa yan, hindi lang sa buwan ng Agosto. Ayan. Sa mga succeeding months, for sure, meron din po tayong mga may share sa inyo na maaari nyo pong mapuntahan, or kung nakiklik po nito yung interest ninyo, kung anumang sektor po ito sa agrikultura, ay meron po tayong mga activities para sa inyo. So, syempre, muli maraming salamat sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division. Ito po ang Mauna de Pilipino at para sa pagkain kaisipan mula sa Aklat ni Lucas, Kabanata 18, unang talata. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Mula po sa DA, once again, napakinggan ninyo ang edisyong ito na Mauna de Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ay may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa bumubuo ng aming pamilya sa DZAS. Thank you so much para po sa lahat ng episode na hatid namin katuwang sila para sa inyo. And of course, sa inyo po mga tagapakinig, we are so happy na nakasama namin kayo this episode. So, next Saturday ulit
ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. Lagi tatandaan, it's Maunlad na Pilipino time. Thank you so much po sa lahat ng katuwang sa pagbuo ng programang ito, mula sa ating mga farmcasters, mga ating regional information officers, mga kapwa natin information officers, sa lahat ng DA family offices, units, agencies, lahat-lahat po. Thank you so much. At syempre po, kabilang po dyan ang ating kasamahan sa mismong tanggapan, si Ma'am Ira Cruz, at sa lahat po ng bumubuo sa DA at sa AFID, of course. Hanggang sa muli po, syempre, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Once again, ito po ang Maunlad na Pilipino. Ito po si LR Siaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.